Tag mga kauturan. Amen. Praise the Lord. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ngayon ay makikinig ng salita ng ating Panginoon. And sa lahat po natin mga kaibigan, to all our brothers and sisters who are listening outside to, labas ng bansa natin, gusto ko po kayong batiin sa ating Panginoon. Mga OFW, mabuhay po kayo. Mga nasa Hong Kong, nasa Saudi. Amen. Mga nakikinig sa atin ngayon, no? Praise the Lord. So, ngayong umaga mga kapatid ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pong topic. Part 3 na tayo. Sa mga nakamiss nung part 2 na sa Friday po yon. Last Friday, tinakil po natin siya and doon yung pinaka laman niya mga kapatid, no? So, ito na yung last part, no, ang ating pong tema, no, the Lordship of Jesus Christ. Sa series na ito sa akin lang, pero tuloy pa rin po next Sunday itong series na ito sa theme natin. So, same pa rin. And of course, don't forget to bring your Bible, mga kapatid. So, ngayon pong umaga, bago po tayo tumuloy, meron po muna tayong mga importanteng mga announcement na ating papakinggan, no? Higit sa lahat, mga pangyayari. So, ulitin ko rin po ulit na kagaya na sinabi ko nung Friday, gaya na sinabi ko nung Friday, sa July 15, abangan po natin, or July 16, I don't know what date sila mag-announce yung ating government. Kung allow na po tayo, mga kapatid, no? So, this July 15, praying, mga kapatid, na tayo po ay ma-approve na, makapagawa ng gawain, no? Na miss na natin yung bawat isa. Iba pa rin yun talaga, nakikita yung expression ninyo. Alam nyo yun, iba pa rin na nagsasamba tayo na sama-sama mga kapatid, no? At salamat sa ating Panginoon. Pero gayon pa man, atin na pong i-adapt sa ating sarili itong pong mga pangyayari dahil marami pong mga possibilities na alam nyo yun mga kapatid, no? This is one of the signs of the end times. What if mapagbabawalan na tayo, then we don't really know mga kapatid. So, mahalaga na prepared tayo, no? So, ngayon po, if the government will allow us, that Sunday, hindi muna tayo agad-agad, no? Yung bang, pag in-announce na allowed na church, next Sunday agad, hindi muna mga kapatid, we will, pagplanuhan po na natin ang maigi, dahil hindi pa natin talaga alam, maraming pwedeng mayari, papayagan tayo na 50 katao, 30 katao lang, or worst, ay ganun pa rin, GCQ pa rin tayo. Sana wala, sana hindi naman. Pero hopefully payagan na tayo na kahit 50 katao, mga kapatid. Then siguro i-schedule natin siya, no, mga kapatid, by time. So para hindi mag-crowd. Hindi overcrowded, no. Tignan natin, pagplanuhan pa natin, mga kapatid. So let's pray to God, mga kapatid, no, na yung ating pong religious group and activities, mga organizations, ay ma-allowed na tayo to conduct or to have this fellowship para makaano na tayo sa fellowship center. So, alright. Mga kapatid, ngayong umaga, gusto ko po kayong batiin sa lahat po na nag-birthday ng July. Dahil next Sunday, may mga guest na tayo, no? Anak ni Brother Jonathan, si Faith, inaanak ko din. Birthday niya today. Happy birthday, Faith. Sa anak ni Brother Jonathan, no? At alam na ko ilang taon na yun. Kalimutan ko din. Anyway, salamat din sa lahat ng kapatiran na bumati, na alam nyo, nag-chat, nagpadala. Salamat sa lahat ng inyo pong suporta. Salamat kay Sister Elaine, nagpadala ng puto pa nung ng gabi na yun. Padala lang puto si Lester Isa, Kiambao Anastasio family, Mount Forte family, sa ibang mga kapatiran natin na nalangin at bumati, mga kapatid, no. Salamat ng marami, mga kapatid, and lahat po ng mga kaibigan din natin na nag-birthday this July. Di ko rin maisa-isa kayo, mga kapatid, but happy birthday to all July. Sister Jenny Buena, July 5. Na-remember ko pa yun, July 5, Sister Jenny Buena. Amen. So, happy birthday to all. Amen. Alright, mga kapatid, let's continue. This morning, we have the series Lordship of Jesus Christ, part 3 na tayo.
So para mas maunawa natin, bago ang lahat, purihin muna natin ating Panginoon. We love you, Lord. Hallelujah. We praise you. We adore you, God. We honor you this morning, Lord God. Lord, we acknowledge your presence this morning. Kami po'y nananalangin na ikaw po ay malaya pong kumilos at mangusap sa bawat isa po sa amin. Gayon din sa kanilang mga kanya-kanyang bahay na sila po'y nakikinig at nanunood. Dalangin po namin at sinasaway namin sa pangalan mo, Jesus, na alisin niyo po anumang balakid, hadlang sa iyong salita, sa kanila pong pakikinig, sa amin pong pakikinig, Panginoon. Naway aming matanggapin niyo pong kalooban yung salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kapayapaan, kalakasan at kaligtasan, O Lord God. Lord, ikaw po ang maghari, ang magtatagumpay, O Lord. Lord, hindi namin mapagkatiwalaan ang aming pong karnal, Panginoon God, but we trust you, Lord God. It is not our might nor by power, but your Spirit, O Lord. Help us this morning, and also, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang may taas at kami po ang may bababa, Panginoon God. Linisin niyo ang bawat isa sa amin, our thoughts, our minds, our hearts, Panginoon, na wala pong anumang hadlang. We are prepared and ready to hear and to listen to your words this morning, Panginoon. Lord, we thank you for another life sa lahat mga nag-birthday ng July. Thank you, Lord, for adding more years, O God, to them, to us, na kung saan, Panginoon, iyong kabutihan, ang iyong pong, Panginoon, pag-ibig at katapatan. Tanging amin pong pinapasalamatan na aming munting regalo, dakilang regalo na wala kami sa hospital, Panginoon. Nandito kami sa aming kanya-kanyang bahay, kasama namin aming mga mahal sa buhay. Lord, dalangin ko po, ingatan yung bawat isa at ganoon din sa aming papakinggang salita ngayon. Naway ito po'y maghari at amin pong may sa buhay, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon. Dalangin po namin, salamat po sa kalakasan, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Alright, let's open our Bible. If you have your Bible, mga kapatid, in the book of, amen, open your Bible in the book of Philippians. Let's continue, but our main key verse ay nung part 1, no? So this is the part 3. So mayroon naman tayong mga videos, mga kapatid, to our page. You can check to our page. Amen. Pwede nyo pong balik-balikan doon. Alright. The Bible says, in other translations, what is more? This is Paul, mga kapatid. He is telling, amen, writing this epistle through his experience, not just physical or what we call body experience, no, given the fact na meron tayong problem and experience pain. Just like Paul, kung ikaw ay nagutom, yes, si Paul din ay nagutom. Kung ikaw ay nanghihina, yes, si Paul din nakakaramdam ng panghihina sa kanyang pong pananampalataya. Kung ikaw ay nawalan, si Paul din. Kung ikaw naman ay discouraged, si Paul din, naranasan niya lahat ng bagay na yan. That's why is giving us, mga kapatid, a revelation through his experience, mga kapatid, kasama ang ating Panginoon. Now, he said, what is more, I consider everything a loss. Gusto ko yatang basahin. Basahin nyo lang sa English yan, but I want to read in Tagalog para mas maintindihan. No. I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ, Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things. All things I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from the God, and it's by faith. So let's read in Tagalog para mas maintindihan natin, mga kapatid, no? Sa lahat po ng ating pong mga viewers and listeners na nakikinig po ngayon. Philippians chapter 3 verse 8 to 9. Let's read in Tagalog, mga kapatid, no? Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na ulitin ko, mga kapatid, oo nga,
At lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. I give you the background check. Kung si Paul po, kung i-relate natin yung kanyang position in our time, isa siya sa mga governor or highest position on the government. I think senator or at the same time lawyer, mga kapatid, no? He is one of the highest position in the government, mga kapatid. But dito tinag yung exchange niya, ha? Nung nakilala niya ang kadakilaan ng ating Panginoon, talagang kung i-relate mo in our physical or carnal, malaking kumbaga kalugian, no? Kalugian na kung saan ay hindi ibig sabihin na nagsisisi siya, ibig sabihin na pinagsisisihan niya. Sa mata ng tao, mga kapatid, karamihan sa atin na experience natin yan, no? Wala namang pera diyan, maglingkod-lingkod, ginto, ganyan, no? But they don't really know and realize, mga kapatid, because what Paul explained or told us this verse, mga kapatid, that he said, na alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Verse 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that sa Tagalog, at ako'y masumpungan sa Kaniya. Kasi si Paul, mga kapatid, is debater, alam mo yung pagka-lawyer talaga, maraming mga kapatid, no? But if we read this, mga kapatid, dito natin makikita that even Paul, nagiging totoo siya. Same with you, same to us. Kaya nga, the way we talk to God, mga kapatid, hindi natin siya madadaan talaga. Alam nyo, it's good na we are all honoring Him always, you know. Talagang nagpupuri tayo. Tandaan natin na hindi lugar ng iyakan ng ating Panginoon. Don't misinterpret me, mga kapatid. Yung tipong nasa mindset mo na iiyakan ko si Lord dahil mabuti siya, that's true naman, no? But hindi lang ganun yung place, ang lugar ng Panginoon. There is more than that, mga kapatid. Yes, we can find refuge, we can find comfort, we can find strength, mga kapatid. Amen. We can find encouragement. Yes, but also Jesus Christ, He wanted to have a real conversation and relationship. Paano ka makokorek ni Lord kung lagi ka na lang nagpapacomfort? Ulitin ko, mga kapatid, ha? Just like Paul, no? He says that talagang yung kalugian niya, pinagpalit niya para sa dakilang kagalingan. Hallelujah. Ibig sabihin, sa term natin, no? Sa term kasi ng Tagalog, medyo pangit pakinggan, pero ganoon talaga, no? Choice tayo. Kalugian na kung saan, parang lugi yata ako, in sense. Pero, the next verse, sinabi ni Paul, para sa dakilang kagalingan. Amen. Woo! Whether we like it or not, mga kapatid, kung merong physical sickness, marami ding sakit ng spiritual natin. We don't really know, but what we really need is to submit to the Lordship of Jesus Christ. To submit to the authority of Jesus Christ. Why? Dahil hindi, like what I said, mga kapatid, hindi lang lugar ng lapitan ng ating Panginoon na kung saan sumbungan. Yung lagi nating ginagawa, sumbungan, that okay lang naman kung sasabihin mo, sumbungan mo lagi ang ating Panginoon, no? But I encourage everyone to have a conversation, amen, na kung saan ay makipag-usap ka sa ating Panginoon. Dahil hindi ka makokorek basta, mindset natin, I need comfort, every one of us need comfort, need encouragement. But how come that, mamold tayo ng Panginoon, makorek tayo ni Lord kung lagi na lang tayo nagpapacomfort? Alright? Hindi ko sinasabi na masama magpa-comfort. Masama pag lagi ka na lang magpa-comfort. Amen. You need to listen to the Word of God. Pag lagi ka na lang nagpapacomfort, amen, medyo may problema na yon.
Kailangan mong pakinggan din ang salita ng ating Panginoon dahil pag ikaw may karamdaman ng lagnat ng anumang sakit yan, yung gamot, walang gamot na masarap. Lahat ng gamot, mapait. Ayaw mong lunukin, ayaw mong inumin. In fact, pag lumala sakit mo, injection yung katapat mo. Which is halos lahat ayaw na injection. Amen. Para kung gusto mong gumaling, amen, sa ating pong kalagayan, because I give you another example, even David, he experienced loss. Kumbaga kalugian, talagang he find himself alone. Talagang before, grabe yung pag-honor kay David, mga tao, mga kapatid, paggalang, pagtaas. Pero dumating sa point niya na he encouraged himself. Dumating sa point niya, talagang siya lang ang nag-lift up sa sarili niya, nag-encourage. I believe may times din sa atin yan, mga kapatid, no? Hindi man natin I don't know, but meron nangyayari talaga sa atin yan. Kaya wag tayong mindset natin na si Lord that's true na lagi siya nagko-comfort. But if you want to grow spiritually, to become matured, just like David, Lord, search me, O God, and know my thoughts. Whew! Pag sinabi mong search me, O God, search my heart, O God, search me and know my Lord, have mercy. It's just like para kang nagpa-check up ng general check-up. Start from head down to your foot. Malalaman kung meron ka. Imagine that, how bold David is, that parang he-challenge siya ating Panginoon, search me. You know that, mga kapatid, what we really need again is, in these last days, nabanggit ko to last Sunday, no, is purification or you know, purity, mga kapatid. You know what I mean? Kadalasan sa atin ngayon is we are too much asking the Lord na kung saan pabor sa atin. Ulitin ko, mga kapatid, ayaw din nyo may misinterpret. No, parang we are asking the Lord, that's not this. There's nothing wrong, Lord. Pagalingin mo ko, Panginoon. Ingatan mo ko, Panginoon. But how about we ask the Lord, Lord, I need your priority, Panginoon, God. Yung paglinis mula sa iyong kaisipan hanggang pababa, mga kapatid. Yung tatanggapin mo yung, the more you pray to that, it's like you're challenging. Papansin nyo, the more na ka nag-pray na, Lord, seryosohin ko na talagang paglilingkod ko sa iyo, Panginoon. Maya-maya, may mga demonyo na sisrain yung plano mo. May mga bagay na kung saan akala natin, mga kapatid, hindi pinapakinggan ni Lord. Mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. Lalo na po sa mga preacher, lahat po na sinasabi natin, mayroon talaga yung challenge. You remember, mga kapatid, Job and God na nag-usap? I mean, si Lucifer and God na nag-usap regarding to Job's situation, mga kapatid. You see, God is watching us, mga kapatid. Amen. Can we ask the Lord, Lord, cleanse me, no? Masyado na tayong nafo-focus, mga kapatid, na about protect me, Lord, from the virus. Protect me, God, from everything, you know. Just like mindset na mga, that's not bad, but there's more important to that. How about we are concerned to our spiritual life? My Lord, have mercy. No, you know, if we are concerned to our body, physical appearance, amen. How much more na i-priority din natin yung spiritual natin, mga kapatid. Dahil yung uuwi kay Lord, yung sasalubong ka at may yung husgahan sa judgment, hindi yung physical mo, mga kapatid. Kaluluwa mo ay ano na ang itsura kaya niyan. Kung i-compare natin sa katawan natin, baka kalansay na tayo sa sobrang gutom at uhaw ng ating kaluluwa, mga kapatid. Now, remember, mga kapatid, Paul said, I counted this all loss. Kumbaga, lahat siya sa kanya naranasan niya, nawalan din siya. Nawalan, binanggit dito sa verse, all. Lahat, mga kapatid. Sometimes it takes guts talaga, mga kapatid. Challenge yourself. I know mahirap.
But it takes sometimes to surrender all to be experienced, mga kapatid, the greatness of our Lord or our Almighty God. I will say that again. It takes sometimes, give up everything, surrender everything for you to experience the greatness of our Almighty God. What I mean to say, ibig sabihin, kumbaga, kung ano man yung bagay na nagpapahadlang sa iyo. For example, I give you the number one example, kahit ako nag-chat, struggle ako nito, mga kapatid. The cellphone, this tool will become your everyday priority na talaga. Dahil nandito lahat ang kailangan mong tawag, everything, etc., mga kapatid. But we never realize na nauubos yung oras mo dito. Kaka-scroll sa Facebook, let's just be real, mga kapatid. Kaka-flex ng mukha mo. Kaka-edit ng mukha mo para ma-post, makita ng iba. Come on, man. Come on. Naboboast yung pride natin. Wow, maraming Kasi ang reality, nag-aantay ka kung sino magla-like, magko-comment, that's not, that's not good, mga kapatid, kung lagi na lang tayong ganyan. But the bad side is, nalolos oras mo, focus mo sa pamilya mo, higit lahat sa ating Panginoon. If we are not careful, mga kapatid. Again, this tool is not bad if we will use it for right. Parang kagaya ng kutsilyo. Ang kutsilyo ay magiging masama kung gagamitin mo pagpatay. Pero ang kutsilyo ay isang kagamit-gamit na bagay, pagluluto, mga kapatid, to help us. Hindi siya masama. No, ito din, ganun din to, mga kapatid. Di natin nalalaanan, di natin na realize na malalaman kung saan kakagamit natin dito, mga kapatid, nawawala na yung focus and attention natin. Now, let's continue, mga kapatid. Verse 9, he said, ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10. Ito maganda. Alright, listen to this. Upang makilala ko siya, you see, mga kapatid, have you ever been sa sobrang gusto mo makilala ang ating Panginoon, inalis mo lahat ng balakid ng hadlang? Mga kapatid, hindi ka marirevive kung punay tayo cellphone. Hindi din tayo marirevive kung puro din tayo mindset natin, puro na lang artista, puro na lang din pagkain, puro na lang, you know what, I'm talking about carnal things, mga kapatid. You see, comfort zone will block us. You may, mga kapatid. Dahil nasa mindset natin, ang demonyo, ang temptation, ay na masama ang image, pangit yung hitsura, talagang makita mo palang matatakot ka na. But in reality, amen, in reality, kabaliktaran. In fact, madalas kang nadadapa at nagkakasala dahil, sa Bisaya pa, lami. Sa masasarap, sa comfort zone. Madalas nagkakamali, even the main characters sa mga Bible, or the characters of the Bible, is during their comfort zone, mga kapatid. Akala natin na pag may mindset natin, yung temptation is parang ganito ang itsura, ganito ganyan yung mukha ng demonyo. That's not true, mga kapatid. In fact, kaya ka nga nagkakasala kasi lami. Nagkakamali tayo kasi sa masasarap na bagay, mga kapatid. Doon tayo na-fall, kagaya ni Eve, mga kapatid. No? Tinempt siya ng serpent. Saan siya tinempt? Doon sa mga, alam niyo yun, sa mga bagay na lami, masarap. Nahulog tayo, will fall to sa sin. Ang mankind dahil sa mga lami at masasarap. Akala kasi natin na temptation, ang ewness yung mukha. Pero in reality, hindi, mga kapatid. Kaya napapahamak ang karamihan. Kaya nga, dapat natin pag-ingatan. Watch, mga kapatid, sabi ni Paul. For the sake na makilala niya ang ating, sa kagustuhan niya, desire niya, na makilala niya ating Panginoon, sinantabi niya lahat ng bagay. Sinantabi niya lahat, mga kapatid. Sinantabi niya lahat. My God, ano kaya kung
someday, mga kapatid, gawin natin yun, no? Yung tipong may place na walang option, no? Sometimes inallow tayo ng Panginoon na walang option eh. Alam niyo yun, di nyo ba alam na sometimes kung bakit naranasan nyo yung no choice option or no choice situation? Dahil kapag ka no choice ka na, binanggit ko nga ito ng Friday, kapag no choice ka na, wala ka ng option, lalapit ka na sa ating Panginoon. Pero dun mo makita ang yung dakilang mga milagro, kalakasan, mga kapatid, yung tipong masumpungan mo talaga si Lord ng husto. Well, wala ka ng choice, wala ka ng option. Kagaya ni Moses, mga kapatid, one of the great miracle na ginawa ng ating Panginoon, yung hinati yung karagatan. Dahil no choice, no option. In our situation, mga kapatid, we have this called no options then na kung saan lalapit ka na lang sa ating Panginoon. Wala ka ng choice. Di ba natin tayo nakakalungkot din ng bahagya dahil grabe, no? Sa sobrang kabisihan mo, nilagay tuloy tayo ni Lord sa no choice situation para maalala natin siya. Para kailangan natin siya. Kailan ba natin tumatawag? Yun talagang hagulhol na iyak. Yun matinding problema, depression, discourage. Pero kapag ka lingaw-lingaw, happy-happy, lami-lami, wala. Mapatid. Wala. Hindi natin tinatawag nga. Yan yung tinutukoy ko. Yan yung sinasabi ko. Ang ating Panginoon, yung relationship, pakikipag-relationship natin sa ating Panginoon, hindi lang yung basta lang na pagka-depressed ka, puntahan mo si Lord, iiyak ka, mapatid. No. No. It's like a father and son, father and daughter. A family, mga kapatid. Just, sometimes iiyak ka, pero pangit naman kung puro ka na lang iyak sa ating Panginoon. Pangit din kung puro ka na lang, reklamo, that's the reality, mga kapatid. Akala kasi natin, okay, being a Christian, goal ko talaga na, na madala lahat ng that's true, mga kapatid. But in reality, madalas na nag-a-against sa iyo ay yung family mo, yung mismong kapatid mo, mama mo, papa mo. That's the reality, mga kapatid. As much as possible, yes, but the reality is we are mess. Family is a mess. Yes, we are a mess. Kumbaga, talagang magulo, mga kapatid. But we become the message later. Why? Because it's because of the Lord Jesus Christ. Dahil po sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ni Paul, para sa dakilang kagalingan sa kanyang pong spiritual life at physical, mga kapatid, para po kanyang masumpungan at makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Listen to this. Upang makilala ko siya, verse 10, at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay ng maguli at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Everybody say amen. Pag-usapang kaligtasan, thank you Lord. Talagang, salamat Panginoon sa 3 days na namuhay ka muli, niligtas mo kami. Thank you God for the blood. Thank you for the cross. Then, ligtas na ako, Panginoon. It's not over, mga kapatid. Ang kaligtasan natin hindi nagtatapos sa Acts 2:38. Listen to this. I need to preach this mom. I hope hindi nyo ma-misinterpret. Yes, that's true. That's a requirement, okay, to our salvation. Acts 2:38, we need to obey Acts 2:38, alright? Wala nang iba pang kaligtasan, mga kapatid, that is complete package na binanggit, but Acts 2:38. But hindi tayo tumigil doon. Madalas at karamihan sa atin, pagkatapos sa baptize, nakareceive ng Holy Ghost, tapos na, wala natin gagawin, ulit-ulit na lang tayo every Sunday. No, mga kapatid. We have a responsibility. Amen. For us, amen, para tayo maligtas at para masustain ang ating kaligtasan. Hindi lang yung makikinig ka lang tapos wala ka nang gagawin. Akala kasi natin, mindset natin, okay, tapos ko na mabaptize, tapos ko na makikinig na lang ako ng salita ng Panginoon. Tapos wala na akong gagawin, tapos pag nagkasala ako, magsorry na lang ako, kasi available naman lagi ang ating Panginoon, is the God of second chance, punta na lang ako sa church pag nanghihina ako. In fact, yung Acts 38,
is just a beginning, is a step number 1 sa atin po. Ibig sabihin, ang step number 1 mahirap. It takes give up, repent, and be baptized, our pride, everything. Pero kadalasan, ang step 1 talaga mahirap. But after that, you need to step 2, step 3, hanggang sa lubusan nating makikilala ang ating Panginoon. Paano natin makikilala ang ating Panginoon kung lagi na lang tayo mindset natin, iiyak na lang ako, karoon ako ng kalakasan. You see, parang ginawa mong sumbungan ng bayan, tulfo ang ating Panginoon. Sa tuwing may pangangailangan tayo, mga kapatid. Amen. Kahit wala kang event sa buhay mo, kahit wala kang problema, wala kang matsamang pangyayari, mga kapatid, talk to the Lord and, how come that He will give you vision, He will reveal His plan to you kung kinakausap mo lang siya every time that you have a problem. Amen. How come na mabigay sa iyo ng Panginoon His will, His plan, and kung ano ang mas the best. Parang sinasabi mo, Lord, maganda kaya ito. Lord, siya na ba talaga ang kalooban mo, Panginoon? Siya na kaya talaga, Panginoon? Magbigay ka pa ng sign, Lord. Then after that, pagbigay ng ganyan, tumigil ka na. Hindi mo na realize, mga kapatid, na opening pa lang yun. No? Baka di mo alam minsan. Mga kapatid, dala lang pala ng kagaya ng isang story, no? Yung isang lalaki na nanalangin for 40 years in his life, wala pa siyang girlfriend since birth, mga kapatid. And he is longing na magkaroon na siya ng kasintahan dahil alam niyo yun, magpamilya. Humingi siya ng sign, Lord, kapag humangin ng malakas, edi humangin ng malakas. Wow. Edi naghanap na siya, Lord, kapag ito, Panginoon, sino yung makita kong babae na sa pagdilat ng mata ko, siya na talaga, Panginoon. Talaga naman, talagang ginawa din niya, mga kapatid, pumingkit siya ng todo. Talagang inantay niya mga ilang segundo, minuto. Pagdilat niya ng mata, nakita niya, mga kapatid, na sumpungan niya. Yung babae na kung saan, sabi niya, kapag ito dadilat ko, yun na talaga yung mapapangasawa ko, Panginoon. Yun na talaga, siya na talaga yun. Pagdilat niya, mga kapatid ko, mas matanda pa sa kanya ng 10 taon, kung 40 years old siya, 50 years old na namalengke, gamay dala-dalang bakit. Tapos ano ang sasabihin? Ano i-expect niya, mga kapatid, na sasabihin? Of course, worst, mga kapatid. Amen. Kumbaga, kung magre-rely tayo lagi at first, mga kapatid, dahil kapag ikaw may malalim ng relasyon sa ating Panginoon, you have deeper understanding, mga kapatid, hindi ka na aasa sa mga sign. That's not bad, mga kapatid. Hingi ka ng sign, But if you have, just like husband and wife, yung kilala mo na talaga asawa mo, amen, wala na kahit sino pa ang dyan, mga kapatid, lalo na sa mga 20 years ng kasal, 30 years ng kasal. My Lord, have mercy. Akala kasi natin ang pakikipagrelasyon sa Panginoon ay one-time event lang. Akala kasi natin kapag nafe-feel mo na yung love ni Lord, na youth camp, LM conference, AMD conference, akala natin, mga kapatid, na yun na yun. No? Akala natin na wala nang mas malalim pa doon. Mga kapatid, gusto ko pong iparinig sa inyo to. It takes years and years and years. Ulitin ko. Kailangan mo pang magbilang ng 20 years para makilala mo ng lubusan ng ating Panginoon. In my experience, and till now, I'm struggling at ito na sa process, mga kapatid. Hindi 5 years. Kasi nga, example, maraming ang 30 years na sa Panginoon, pero yung Diyos ko, Maria Joseph, mahabaging Panginoong Jesucristo. Pero yung ugali, mga kapatid, lalo na yung mga batasan ba? 40 years na naglingkod sa ating Panginoon. Amen. Pero walang pagbabago. Amen? So, I challenge you, mga kapatid, para makilala natin, Panginoon, huwag kayong magbase sa every Sunday lang, every Friday lang, or every midweek lang, every event lang, kapatid. Akala kasi natin, after the church, tapos na, wala ka nang gagawin. Mga kapatid, ang ating Panginoon nag-aantay lang sa atin lagi. Always, mga kapatid. It takes
Years and years. Dahil sa pagdumaan, kung umanas ka na 10 taon sa paglilingkod sa ating Panginoon, 20 years, doon mo ma-realize na, okay, ganun pala yung experience mo kasi ang magsasabi, at yung experience mo din sa ating Panginoon, ang dahilan kaya hindi ka bumibitaw. Amen? Kaya wag tayong magmadali, mga kapatid. Walang napapalangit na nagmamadali. Amen? Di ka mapapalangit pag nagmamadali ka, mga kapatid. It takes times, effort, amen, sacrifice, amen. Just like Paul, you know what he said? He said, no, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Amen. Yung pa lang, doon pa lang sa binanggit ni Paul yung the resurrection of the Lord Jesus Christ, doon pa lang. He's talking about the suffering of Jesus Christ, mga kapatid. Doon pa lang, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Paul, for him to understand, kailangan kong itakwil tong lahat ng bagay na umahadlang na ito. Lalo na yung comfort, everything, mga kapatid. Even what? Even his job. Kahit ang trabaho ni Paul, yes, he has good. Kung usapang trabaho lang, kung compare natin kay Paul, malaki ang sahod niya. Pero it takes, kailangan niya i-give up para mas lalo niya makilala at masumpungan ang kadakilaang kagalingan sa ating Panginoon. Alright, let's continue. Next verse, mga kapatid. So ngayon, remember that Paul endured, mga kapatid, alright, because he desired the righteousness of God. Kaya ka nagsisimba, it's because you want to experience the righteousness of God. Amen? So let's read this verse, mga kapatid. Now, Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not, ito masakit, and do not do what I say? Now, given that Jesus can rightfully claim the title of Lord, alam na natin yan in part 1 and part 2, okay? Hindi ko na kailangan pa ulit-ulitin yan. Part 1 and part 2, wala nang papantay, wala nang ibang Lord. King of Kings is the Lord of Lord, mga kapatid, na-discuss na natin yun. But this part, mga kapatid, ito ang masakit, one of the painful part na mangyari to sa atin. Luke 6:46, Tagalog ko basahin para mas maganda, mga kapatid, no? Para mas maintindihan natin talaga. Book of Luke, chapter 6, verse 46. Everybody say, praise the Lord. Alright, ito, Tagalog niya, mga kapatid. At bakit tinatawag, now, hindi, tinutukoy ko dito, hindi lang kayo dyan, tayong lahat, mga kapatid. Listen to this. At bakit ninyo ako, okay? At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? My God. Verse 47, ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Kaya nga, sa other verse, mga kapatid, na sinabi ng nito doon, masakit yun, mga kapatid, no? Nirebuke ng ating Panginoon. Tinawag siya, Lord, 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 kami nagpapagaling sa pangalan mo, nagbaptize sa pangalan mo. Ang tinutukoy doon, mga kapatid, is kasama tayo doon, mga kapatid. You know what, sometimes, kiniklaim natin Panginoon, tinatawag natin siya, pero anong sabi ni Lord? Na mas masakit, mga kapatid, hindi ko kayo kilala na kayo gumagawa ng masama. Ay ko lang basahin sa other term ng Tagalog, medyo masakit. Pero sabi niya, kayong mga baga, parang masakit talaga yung term na yun eh. Baga, hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng masasama. Pero ang sabi ng mga tao doon, kami yung nagpapagaling sa pangalan mo, kami tumatawag sa pangalan mo, nabaptize sa pangalan mo. You see, kayong tumatawag, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay mayroong relasyon talaga sa ating Panginoon, mga kapatid.
Kaya nga sabi niya sa salita niya, masakit mga kapatid, no? Sabi niya, bakit tinatawag ninyo ako, kayo na gumagawa ng, no? Sabi dito, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Anong tawag sa atin, mga kapatid? Mas masakit. Ano bang Tagalog na hipokrito? Yun yung term, mga kapatid, na masakit. Mas masakit pa yata yun na tawag na hypocrites, na kagaya na nabanggit ng ating Panginoon sa Bible, hindi ko na pangalanan dahil may matatamaan nasa lifetime, mga kapatid. Kumbaga, kayo na, kagaya nila na tumatayo sa sinagoge, mga kapatid, na kung saan na papakita sa tao, you know, mga hipokrito. Dito is example na kung saan tayo tumatawag sa Kanya, nagpupuri sa Kanya, naggumagawa nga nagmilagruhan nga sa pangalan ng ating Panginoon, pero yung pala hindi natin ginagawa ang Kanya pong utos at Kanya pong kalooban. Amen. Kaya nga, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang kailangan natin is hindi yung marami pang revelasyon ng Panginoon. Ang kailangan natin gawin ay sundin kung ano na ang nakareveal na salita ng ating Panginoon. Sometimes, mayroong masama dyan, mga kapatid, na nag-ask ka ng, Lord, give me more revelation and strength. Nung isang verse at pangalawang verse 5, hindi natin magawa at masunod, mga kapatid. That's wrong, mga kapatid. Sometimes, what we need is what? To obey. To obey what? Huwag kang magbilang kung ilan na nabigay mo sa Panginoon. Compare sa binigay ni Lord sa iyo, my Lord, have mercy. Huwag kang magbilang kung ilang taong ka naglingkod. Wala yan sa taon na naglingkod. Huwag kang magbilang ilang beses ka na nag-prayer and fasting. Wala yan sa dami na ilang beses ka na nag-prayer and fasting. Amen. Huwag ka magbilang, mga kapatid, kung ilan na yung natulong mo sa kapwa mo. Amen. Hayaan mo si Lord na ang maggantimpala sa iyo, mga kapatid. Amen. Lahat ng bagay na yan ay ginagawa din ito sa mga taong nagtanong, Lord, kami yun tumatawag sa iyo. Pero yung pala, mga kapatid, intention or their motives is not right. Again, sometimes we need to check our motives, mga kapatid. Amen. Tayo ba talaga'y naglilingkod sa Panginoon or tumatawag lang sa Panginoon? Ulitin ko, mga kapatid, tayo ba talaga'y naglingkod? Pag sinabi mong naglingkod ka sa ating Panginoon, sinusunod mo ang kanyang aral, kanyang salita, at higit sa lahat, mga kapatid, kumbaga ginampanan mo ang kalooban ng Ama. You are submitting yourself to the authority of the Lordship of Jesus Christ. Sinasabi natin, Lord, not my will, but thy will be done. Ang tanong, yun yung paglilingkod, pero ang tanong, baka tumatawag ka lang sa Panginoon? Naglingkod ka sa Panginoon or tumatawag ka lang? Dahil kapag tumatawag ka lang, yun yung mga tao na, you know, ang habol lang is answered prayer, mga kapatid. But after that, what if hindi answered prayer ang ibigay sa inyo? What if painful ang ibigay sa inyo ng Panginoon? What if masakit ang ibigay sa inyo ng Panginoon? What if problem ang ibigay sa inyo ng ating Panginoon? Ibig sabihin ba nun ay hindi ka na love ni Lord? No. Kapatid, true problem and pain, dyan po tayo, mga kapatid, hallelujah. Dyan po tayo minomold at nagkakaroon ng growth at nagiging matured, mga kapatid. Kaya nga, masakit na sabihin natin, Lord, 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 tapos hindi tayo kilala ng ating Panginoon. Why? Because we have no relationship with Him. I'm sorry. Now, if someone calls Jesus Lord, underline, mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon? Hindi niya naman ginagawa yung utos ko. Sino ba kayong tumatawag sa akin? No? Wala kayong relasyon sa akin. Tumatawag lang kayo, pero wala kayong relasyon sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng masama. Now, ano ang sabi ng verse? Next verse, mga kapatid. Now, ayaw bumaba ng ano yan. Now, before we read, mga kapatid, the last verse that I'm going give it to you, mga kapatid. Now, yeah, next verse. Sa next slide natin, now, this is a clear direction.
Clear direction, ito po mga kapatid. Matthew 6:33, this is a clear direction. After this, paano, ano ang kasagutan? After this verse that, paano ba magkaroon ng relasyon sa kanya? Kagaya din ng sinabi ni Paul, mga kapatid. Kagaya ng binanggit ni Paul. Watch. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, mindset kasi natin, isik ko muna itong mga ganitong bagay, mga material na bagay at the same time. You cannot serve two masters at the same time. Surely one will fail, one will fall, mga kapatid. You see, ang sabi dito, this is the key, a clear direction, a revelation para sa atin. Seek first His kingdom and His righteousness. Okay? Not only His kingdom, but also His righteousness. And all these things will be given to you as well. Mindset natin, unahin natin ganito. No, unahin mo ang kaharian ng ating Panginoon. Let your kingdom come, thy will be done. You are submitting to the Lordship of Jesus Christ, to the authority of Jesus Christ. Tignan nyo si Jesus Christ. His name will be glorified, that at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess. Why? He is submitting totally Himself to the kingdom. So you said, His prayer, Lord, not my will, but thy will be done. Let your kingdom come, thy will be done on earth and as it is in heaven. Amen. Why? It's because mindset natin, mali mga kapatid. But first, if you seek the kingdom of God and His righteousness, the Bible says all these things. Kaya nga, naintindihan na natin, nauunawaan na natin si Paul kung bakit niya ginive up, na binanggit niya kalugian, dakilang kalugian, kumbaga dakilang kawalan para sa kanya. Dahil sa sitwasyon ni Paul, he has everything na kailangan niya. Kilala siya, may pera siya, meron siyang magandang estado sa buhay. Pero give up niya because he knows why. Para sa dakilang kagalingan kay Kristo. Ang sabi niya, mga kapatid, naunawaan na natin kung bakit. Sabi ni Paul, i-give up niya lahat ng bagay. I don't mean to say na i-give up mo na lahat, pati asawa mo, para maligtas ka, pati trabaho mo. No. What I mean is priority, mga kapatid. Why? There's nothing wrong if you have, that's the reality. Talagang kahit man buhay pa kayo, normal lang yan. Talaga meron kayong tinatawag na healthy conversation sa mag-asawa, no? At sa trabaho, mga kapatid. What I mean is priority. Why? Kapag hindi natin to ginagawa, mga kapatid, dito tayong lahat karamihan na fail. Kaya nga si Paul ang ginawa niya, lagi niyan sinantabi ang lahat ng bagay na kung saan hahadlang sa kanya pong plano, sa kanya pong pagsunod sa kadakilaan ng ating Panginoon. Again, sabi ko sa kanya, para maranasan mo ang kadakilaan ng ating Panginoon, kailangan mong isantabi ang mga bagay na humahadlang nito, mga kapatid. For us to experience the greatness of our Almighty God, we need sometimes to give up, amen, to give, sacrifice, mga kapatid. That's why this verse is a revelation for us, mga kapatid. If you want to be successful, amen, and to have good and right relationship with the Lord, then but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Susunod lang yan lahat ng bagay, mga kapatid. Pafaalo lang yan lahat ng bagay. That's why, this verse, mga kapatid, if you're talking about food, damit, career, lahat, mga kapatid, family, ano pa ba, wealth, I don't know, health, if you're talking about that, if you seek first His kingdom, ang sabi niya, kasunod na yan yung mga bagay na ito. All these things will be given to you as well. Lahat ng dinidesire mo, mga kapatid, while dahil yung desire mo, kapag give up mo sa ating Panginoon, mapapalitan niya ng desire ng ating Lord. Maintindihan mo na ang plano ng ating Panginoon. Kaya nga, in-encourage ng bawat isa na hindi lang one-time event.
but to have relationship with the Lord every day. Every day, every day, every day, mga kapatid. We need to have this challenge to ourselves, mga kapatid. Amen. To get know more about the things of God. Now, watch this. Masakit yung sinabi ni Lord kasi, why do you call me Lord, 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 and do not do what I say? My God, isa yung sampal sa ating lahat, mga kapatid. Wala tayong karapatan na tawagin siyang Panginoon kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang utos. Wala kang karapatan na tawagin siya, mga kapatid. Amen? Yes, He given us the access. In fact, kahit nga hindi ka pa matapat. You see the love? You see the love of God na kahit ganun tayo, mga kapatid, binigyan ka pa rin ni Lord ng protection. But at the end of the day, the worst is, wala kang relasyon sa Kanya. Yun nga lang. You see, it does not mean na, salamat Lord, wala akong sakit o ano itong ganyan. Big sabihin nun, mayroon na akong relasyon kasi may nananalangin sa akin. No, stop pretending, mga kapatid, that you have. Let's be real. Let's get, challenge ourselves, mga kapatid, to have relationship to Him. To know Him more, mga kapatid. At the end of the day, mahusgahan din tayong lahat ng bagay, then we will fall, fall, mga kapatid. And that's the hardest thing, na kung saan doon wala ka ng takas, mga kapatid. Kung gagawin mo rin naman at mangyayari yan sa huling bagay, huling kapanahonan, why not ngayon pa lang, gawin mo na, seryosohin mo na ng pagpupuri mo, paglilingkod mo, mga kapatid. Amen. Huwag kang magiging matalino sa sarili mong pamaraan. You need God. You need elders. You need your pastors. You need somebody to pray for you. And you need to encourage yourself and challenge yourself to know more about the things of God. Everybody say, praise the Lord. That's why, but seek you first the kingdom. This is a clear revelation and a clue to us, mga kapatid. If you desire this, if you desire that, then seek you first the kingdom. You'll understand. How come that you'll understand the principle of the king if you're not seeking Him, mga kapatid? Ulitin ko, how come that you'll understand the principle of the king if you're not seeking Him? Amen? That's why seek the Lord and you shall live, mga kapatid. Hindi ka maliligtas if you'll not seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Marahil mabubuhay ka sa sarili mong pamaraan, sa sumikap mo at pagpagod mo. But take note, hindi lang physical ang ating pong itong katawan mo, itong panlabas na ito. Meron ka ring spiritual at kaluluwa, mga kapatid, na yan ang haharap sa trono ng ating Panginoon, which is the most important thing. Seek ye first. This is before I close, if you want the key, read this verse again and again and again and again. Basahin mo sa Tagalog. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Masyadong sa iba, familiar na sa atin. Alam ko na yan, ganito. Ang tanong, kung familiar mo na, 1,000 mo na lagi napapakinggan, nasusunod ba natin? Nagagampanan ba natin? Tanungin ko kayo, wag na yung ibang verse, mga kapatid. Itapon mo na natin, kalimutan mo na yung verse na iba. Wag mo nang isipin yung lahat ng verse. Itong verse lang nito, i-focus mo. Ang tanong ko sa iyo, tanong ko sa sarili ko din, nagagampanan ba natin ito? Ito ba'y nasusunod natin? O ibig sabihin, kung hindi mo nasunod, di wala tayong karapatan na nakakahiya na susunod tayo ng hakbang, mga kapatid, if hindi natin ito nagagawa at nasusunod, mga kapatid. See, marami tayong na-memorize na verse, pero itong verse na ito lang, unahin natin itong gampanan. Susunod na yung lahat ng bagay na yan, mga kapatid. The question is, if you seek, sinaliksik mo ba talaga ang ating Panginoon at ang kanyang katuwiran, mga kapatid? Amen. That's why we never understand the plan of God in our lives. Amen. What happened to us, it's because why? Dahil hindi natin siya sinisik. Hindi marireveal ang plan ni Lord sa iyo kung ano mas mabuti sa iyo dahil hindi mo naman siya kinakausap. Kapag kinakausap mo siya, iyak ka na lang ng iyak. That's not wrong kung iyak ka ng iyak, pero kung lagi ka na lang umiyak, pangit din naman kung lagi kang tumatawa pagkausap siya. You see, talk to the Lord, na kapatid, and ask the Lord.
Amen. Guide him. Lord, guide me, God. Amen. Dahil bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom. No? If you want wisdom, if you need knowledge, then let Him ask. We have not because we ask not. Now, I'm done, mga kapatid. Now, I'll give you the little summary para mas maintindihan natin. Nasanay kasi sa UTB, mga kapatid. Sa notes namin sa UTB, may summary talaga. Now, our summary, Jesus has been given authority over everything. That's the part 1. Alright? The Lordship of Jesus Christ in heaven and on earth. No question. Wala nang debate. Okay? I am right and you are wrong. Wala nang ibang papalit kay ating Panginoon kung bakit siya ang glorified, mga kapatid. Okay? God has promised that every knee will bow before Jesus. But does not mean dalawang Diyos. But after the 3 days, the resurrection, nag-glorified yung pangalan natin, Panginoon. Why? Because nagampanan niya. Amen. Ang kalooban ng Panginoon. Why? Bago siya napako ng cross ng Calvary, remember, He seek the kingdom of God. He seek God. He asked the Lord, Lord, let your kingdom come, thy will be done. That's why, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya nagtagumpay ang ating Panginoon. Same with Jesus Christ. That's why Paul says, i-give up ko tong mga dakilang kalugian para sa dakilang kagalingan ng ating Panginoon. Amen. For the glory of His suffering, mga kapatid. Amen. That's why, if you want to go to heaven, then yun, mga kapatid, walang ayahay makapunta ng langit. Same with Jesus Christ. But hindi ko sinasabi magpapako ka rin ng cross of Calvary. Ibig sabihin, deny yourself. Take up your cross. Like what I said in part 2. Denying yourself, it's just like, parang, it takes some times to break your image so that the image of the Lord will be glorified. So that the image of the Lord will be seen and not your image. You see, kailangan mong you give up yung sarili mong desire, your plan. Ibigay mo sa ating Panginoon. Take up your cross and die daily. Mga kapatid. In other words, you need to revisit every day. To have experience every day. Talk to the Lord every day. Pray every day, mga kapatid. So that the Lord, amen, can easily have, relationship to us. Now, 3 is those who live with Him, called Him Lord. The part 2, mga kapatid, He's the head of the church, having supremacy in everything. Letting Jesus be Lord involves letting Him increase in your life. Jesus called us to deny ourselves and take up our cross daily. Denying self is the way to find life. Now last, Paul set an example of making Jesus Lord by willingly suffering the loss of things while gaining Christ. That's the right term. Paul set us an example of making Jesus Lord by willingly suffering the loss of the things in this world while gaining Christ. It takes to lose the things in this world to gain Christ in our lives, mga kapatid. It takes sometimes to give up the things, material things in this world, the desires of this world, to gain, amen, the greatness of Jesus Christ, mga kapatid. So, it's time to application for us, mga kapatid. If Jesus Christ wants to have relationship, and He wants us to have, a father and son and daughter relationship, then we need to seek Him, to seek His kingdom first, and His righteousness. Amen. Before sa mga bagay na mga nandito sa sanlibutan, mga kapatid. If you seek God first, then the Bible says all these things. Your career, your love life. If you seek God first and His righteousness, your career, your love life, your success, everything will follow you. Everybody say, praise the Lord. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita, O God, ngayong umaga. Dalangin po namin iyo pong Panginoon God. Salita ay hindi lang manatili sa aming tenga, puso at isipan, turuan at tulungan nyo kami may pamuhay at gayon din lumakad na ayon sa iyo, Panginoon. Turuan nyo kami, Panginoon, na mag-seek sa iyo, Panginoon God, sa iyong karyanigit sa iyo pong katuwiran, Panginoon God, na amin po itong, O Lord God, magampanan na mabuti sa tulong at sa biyaya mo, Panginoon. Lord, protection ninyo po ang bawat isa, gayon din sa lahat po ng kapatiran ng Sanctuary of Praise, Panginoon God.
Salamat po sa iyong salita at ikaw po maluwalhati, Lord God. Again, Lord God, we ask to you, help us na amin po itong Panginoon God to walk with this word, to walk with you, Panginoon, and to have a relationship with you, because we don't want, Lord God, that at the end of the day, Panginoon, iiyak kami na wala ng pag-asa, Panginoon God, dahil wala kaming relasyon sa iyo, Lord God. Help us and mold us. We give you all the glory in Jesus' name, mighty name we pray. Everybody say amen.